thank God we're done po sa ating Bible reading for today sa ating Facebook Live po. So, ang binasa po natin ay Pahayag chapter 5 and 6. So, I'm gonna share my devotional and highlights and takeaway, no, and Rema word po. And it's not just a Rema word, no. When we continue talaga po na ako, naniniwala po ako na sa biyaya ng Diyos at sa kanyang banal na spirito, He will continue to give us the understanding that we need po, no, especially sa mga gusto niya mangyari sa life po natin, because that the very intention of God for us is to live for Him, no. So yun po sa Pahayag chapter 5 verse 9 to 10. So I already read write in my devotion. Ito po yan, sabi niya, ikaw ang karabat-dabat na kumuha sa kasulatang nakabalumbon at magtanggal sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka. Sino po bang pinatay? Si Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Praise God. Kasama ako. Amen. Kasama tayong lahat. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos, at sila'y maghahari sa lupa. So we are kings and queens. Amen. So makita po natin na dahil sa dugo ni Jesus, I write here. So sabi niya po, no, ang pahayag ay rini-reveal si Jesus, no? Rini-reveal ang ginawa ni Jesus, mga ginagawa ni Jesus, at ginawa niya para sa atin. So makita po natin that we are king and queens, no, ng mundong ito, to serve the living God, the King of Kings and the Lord of Lords. So, at dahil yon sa kanyang banal na dugo, dahil kay Hesus Kristo, tayo'y makakapaglingkod, tayo'y makakapaghari, no, dun sa mga God-given assignment and God-given purpose in our life because of the blood of Jesus. So that's my takeaway po, no, siya lang ang karapat-dapat, at dahil sa kanya, sa lahat ng mga nananampalataya at maniniwala sa kanya, we can reign for the glory of God. God bless po. That's our Bible takeaway for today. God bless.